Mismong ESPN ang naglabas ng balita na meron nga pong 89% chances ang Oklahoma City Thunder na manalo sa NBA Finals kumpara sa 11% lamang ng Indiana Pacers. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, pabor ang ESPN sa OKC Thunder at naniniwala sila hindi kakayanin ng Pacers ang lakas nito. Alam naman nga ninyo, hawak ng Thunder ang home court advantage kaya kung sakaling maging dominante ito sa Game 1 pa lang hindi malabo na mawalis nila ang Pacers. Lahat rin naman ng mga eksperto sa ESPN kampe sa OKC dahil 7 sa mga ito bumoto sa Thunder ang magkakampyon. Subalit kagaya ng parating sinasabi ng ilang mga fans, hindi ganun ka-accurate ang ginagawang prediksyon ng ESPN sa playoffs at maging sa finals kaya maaari pa rin naman ngang magkamali muli at ma-upset pa ng Indiana Pacers ang Oklahoma City Thunder pag nagkataon. Samantala, pagkatapos na i-anunsyo noong nakaraan na magbabalik mananatili si LeBron James sa Lakers next season sa inaasang pagkuha nito sa kanyang player option, siya na ang kauna-unahang player sa history ng NBA na maglalaro sa 23rd NBA season. Sa madaling salita, hindi talaga matatawaran pa ang longevity nito bilang isang NBA player. At dahil sa meron na namang na-achieve si LeBron na isang milestone, hindi nga nakakagulat bakit marami rin naman ang nagalit at nag-iingay ngayon katulad ni Paul Pierce na sinabi na hanggat hindi nga daw umaalis o nagre-retiro si LeBron sa Lakers, hindi nga daw sila magkakampyon. Pinakiusapan nga po ni Paul Pierce si LeBron na tumigil na nga daw at magretiro na lang dahil imbes na makatulong sa team, siya pa nga daw ang nagiging kahinaan nito. Pero hindi na rin naman nakapagtataka ang naging pahayag na ito ni Paul Pierce dahil sa simula pa lamang wala na talaga itong sinasabing maganda pa patungkol kay LeBron. Kahit anong gawin itong history at record, meron pa rin sa kanyang hindi masasabing maganda si Paul Pierce. Sa kabilang banda, kalat na kalat sa social media ang balita na balak ng Phoenix Suns na i-trade si Kevin Durant. Plano nga itong gawin pagkatapos ng NBA draft sa Hunyo. Ayon sa balita, may ilang mga teams ang kinakausap na patungkol sa trade ni KD sa kagustuhan nila itong matanggal na ito as soon as possible. Dahil dyan nakapagdesisyon ng front office ng Suns, ibagsak na lamang ang presyo ni Durant o pababain ng husto ang value nito upang mas madaming teams ang magka-interes. Sawang-sawa na rin naman ang team sa patuloy na pagkatalo pagkalaglag ng Suns sa kabila ng pagkakaroon ng napakagandang lineup. Kaya imbes na ipagpatuloy ang kanilang hangarin, mas gugustuhin ng team na unti-unting tanggalin ang mga key player o superstar na merong malaking kontrata at sisimulan nila yan sa pag-trade kay Kevin Durant para magawa na nila ang unang step sa pagre-rebuild ng kanilang prangkisa. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?